Hi guys! Good morning! Happy Thursday! At ang weather natin ngayon ay dito sa UK is 21 degrees Celsius. Oh my god, it's a bit cold today. And it's cloudy. Yeah. I hope you can see it's a bit cloudy ngayon. Yan. Ngayon na ang appointment ko for my health check. And gusto sana ni my love ng asawa ko manguha ng blackberries ngayong umaga, kaso at ayan na nga, naputol ang ating usapan kasi pumasok si Adrian. And what would I say? Yun na nga, kasi meron siyang ibang gagawin sa kaniyang garage. Kailangan daw i-move yung boat na gagamitin namin para sa campaign, kasi yung other house na kapitbahay namin, nagre-renovate sila or something new. Tapos mayroon daw parang truck na dadaan dyan. Kaya ayan, you will see na on building ang kanilang house. I think hindi lang yan na house, para siyang ginagawa siyang parang apartment, kasi 3 stories siya. And yun din ang pagkadinig ko sa mga sabi-sabi dito sa mga usapan nila, gagawin daw apartment at mga 8 to 9 people daw ang titira. Alright guys, at breakfast muna kami. See you na lang mamaya sa appointment ko para sa health check. At ito na nga, gagawa na ako ng almusal namin. Hot chocolate and another hot chocolate. Not yet. At ito na nga, napagdesisyonan namin na sa labas na lang mag-breakfast. Kahit medyo cloudy ang kalangitan at malamig ang simoy ng hangin. At ayan na nga, pinag-uusapan namin ang mga bagay-bagay na dapat namin gawin. May gusto pala akong i-share sa inyo na information about sa NHS. Ito po ang isa sa pinakauna nyong gawin for those who wants to move or live here in United Kingdom. Ano nga ba ang NHS? NHS is stand for National Health Service. It is the publicity-funded healthcare system in the United Kingdom. The NHS provides healthcare to all legal UK residents, with most services free at the point of use for most people. In short, ito po ay serbisyo ng gobyerno para sa mga taong naninirahan na pangmatagalan dito sa United Kingdom, mapalokal man o foreign. At ayan na nga, napag-isipan ng asawa ko na i-move ang upuan na yan doon sa bandang gilid. Pagkatapos namin mag-breakfast, heto't naisipan ko ring diligan ang mga halaman dito. At bago ako gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagligpit ng aming mga pinagkainan, magwalis, maghugas at mag-prepare para sa appointment ko. At dito pala, nakalimutan kong uminom ng gamot para sa sore throat ko. At nung gabi pala, bago ako matulog, gumawa ako niyan. Isang buo ng white onion at chinap-chop ko siya ng maliliit. Nilagay ko sa baso, layer by layer, with honey. At nilagay ko sa rep kagabi para lumabas ang katas ng sibuyas. At ayan na nga, pinainit ko muna siya saglit bago inumin. At dahil kahapon pala, hindi na magandang pakiramdam ko dahil sa sore throat ko. Para sa akin, mabisa po itong gamot at subok ko na po ito. Dahil madalas po ako magka-sore throat. Sanay na po ako sa lasa nito, although hindi po kaaya-aya ang amoy niya. Masarap naman siya, matamis dahil sa honey. 2 kutsarita pa lang iniinom ko pagkagising at bago matulog.
Fast forward, hitot, nakapag-ready na po ako at nakapag-makeup kunti. Tara, let's go guys, samahan niyo po ako sa appointment ko para magpa-health check. At ang swerte ko nga dahil malapit lang dito sa amin ang surgery center o clinic. Lalakarin ko lang dahil pagliko nandun na ako, mga 2 minutes away mula sa bahay. At ito pala, binigyan ako ng papel para sa araw ng health check ko. Dahil nung nakaraang araw pala, pumunta kami ng asawa ko dito para magpa-register sa NHS. At ito ang mga papel na pinilled upan ko noong nagpa-registered kami sa NHS. Mga nasa 9 pages po iyan. Mga simpleng katanungan lang naman po tungkol sa personal natin. Meron naman registration online pero mas prepared namin personal. Tapos na po ang appointment ko at hitot pauwi na po ako ng bahay. Pasensya na, hindi pala ako nakapag-video sa loob ng clinic dahil may nakasulat strictly prohibited daw. Pero wag po kayong mag-aalala, sa susunod na appointment ko magbibideo ako saglit kahit patago lang. Hindi nga pala ako sinamahan ng asawa ko dahil hitot meron siyang ginagawa, nagpapalit ng mga saksakan. Nasabi ko po ito sa first vlog ko. Dali-dali po akong nagbihis para tulungan siya. Pagkatapos pala ng health check ko, may panibagong appointment na naman ako. Dahil required daw po ito para sa mga kababaihan dito sa UK na nasa edad 25 to 64. Yun ay cervical smear test. Alright guys, dito na nagtatapos ang vlog nating ito. Maraming salamat sa panonood. Sana'y suportahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-follow sa iba ko pang social media tulad ng Facebook and TikTok para updated kayo sa buhay namin dito sa UK. Thank you for watching. See you in next video. Bye. Take care and God bless. Mwah.